Mga kwento ni Felmo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Junjun. Ang ibabahagi kong kwento ay mismong karanasan ko. Malaya kayo sa kung anong opinyon niyo. Pero ito lang ang masasabi ko. Hindi kayo maniniwala sa bagay hanggat hindi niyo nakikita at nararanasan ito. Katulad ko ay hindi din ako naniniwala sa mga ganitong klaseng katatakutan. Pero namulat ako sa katotohanan nang magkaroon ako ng karanasan. 17 taong gulang ako ng mga panahong ito. Taong 2002 sa lugar ng Pilar, Bohol. Malapit lang sa kabiasnan ng bahay namin. Siguro ay nasa 1.5 kilometro ata ang layo mula sa kinaroroonan ng bahay namin patungong bayan. Maliit na nayon lamang ito na sobrang payak at tahimik. Ang problema nga lang ay bahain. Pero kahit papano ay nakakapamuhay ang mga tao sa pamamagitan ng karaniwang nakagawian. Pagtatanim ng palay at mais ang nagiging pangtawid ng mga residente sa amin noon. Ang kasama ko sa bahay ay ang lola, tatay ko at 2 kapatid. Si nanay kasi ay nasa Taiwan noon. Nagsusumikap ito para lamang gumaan ang buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan. Naiisip ko nga noon na bakit hindi na lamang si tatay. Bakit si nanay pa ang naghanap ng paraan? Hanggang sa nalaman kong wala palang natapos itong si Tatay Noel. Hindi niya totoong pangalan. Hanggang elementarya lamang ito. Pero sa kabila ng lahat ay sobrang sipag nito sa uma. Mapaulan, araw, at kahit ano pa yung mga banta ng panahon ay hindi natitinag ang tatay ko. Dito sa lugar namin, para lamang din katulad ng mga lugar na nabanggit na sa mga kwento nyo. Naglilipa na ang mga kwento-kwento patungkol sa kababalagan. Aswang, maligno at kung ano-ano pa. Pero ni isa sa kanila ay wala man lamang nakakita nito sa personal. Hanggang sa mga tatay lang, lola na yumao, mga ninuno na inaswang, at kung sino-sinong personalidad na may karanasan. Pero sa mga panahong yon, ni alikabok ng kababalagan, walang nakakita. Maging ang tatay ko ay naniniwala din dito. Magpasintabi daw ako sa mga lugar na pinupuntahan ko na pakiramdam ko walang nakatirang mga tao. Nakakaloko, di ba? Pero sino ba namang ang mag-aakala na sa kabila ng mga nalalaman ko na wala pang ni isang nakasaksi sa mga ganito? Ako pa talaga mismo ang makakaranas nun. Hindi ko malimut-limutan ang lahat. Oktubre, araw ng Sabado. 3 araw na lamang, araw na ng kaluluwa at mga patay. Naglilinis ako noon ng puntod ng lolo. Hindi lamang sa kanya kung hindi ang mga paryente o kamag-anak. Magkakatabi lamang ito. Lalo na ang puntod ng kapatid ng tatay ko. Inaalis ko yung lumot, nagwawalis sa bawat gilid at nagpipintura. Kahit papano'y maging maganda at malinis tingnan, kahit ang laman nito ay matagal nang nabulok. Nakagawian na namin ito at hindi lang naman kami noon dahil halos lahat ng nakatira sa amin, yun din ang ginagawa. Medyo may pagkamalinis ako at masinop. Ayaw kong makakita ng kalat o mga bahid ng dumi. Basta yung hindi kaaya-aya sa paningin. Kaya inaabot talaga ako ng hapon. Namana ko ang katangiang ito kay nanay. Ako na lamang ata ang natira noon sa loob ng sementeryo. At dahil wala pa sa diwa ko yung mga kababalagang yan ay wala talaga akong pakinon. Habang tinatapos ko na noon ang pagpipintura sa mga nakaukit na pangalan, nakarinig ako ng huni ng ibon. Yung tipong
Parang sipo lang siya ng tao pero tunog ibon. Malakas ito na parang nasa tabi ko lang. Kung kaya naman tumayo ako noon. Sinilip ko ang bawat sulok ng mga puntod. Wala naman akong nakitang hayop. Pero naroroon pa rin ang tinig na yon na parabang pinaglalaruan pa ako. Hanggang sa nakapansin ako ng buhok. Tingin ko'y sa tao ito na nakadapa lang at nagtatago sa isang puntod doon. Nasa 5 dipa lamang ang layo niya sa akin. Napadaan lang yon. Nakita ko naman ito doon sa kabilang parte. Sinundan ko ito hanggang makarating sa isang masikip na daanan. Pero wala akong nakitang tao noon. Medyo nagtaka ko. Gawa ng dapat mauunahan ko ito. Tumungtong ako sa puntod. Sinilay ko ang paligid noong huling puntod kung saan ko nakita yung taong yon. Hanggang buhok lang talaga. Maski mukha ay hindi ko makita. Nang matiyak kong wala na, bumaba na ako noon. Pero muli ko na namang narinig ang tinig. Sa pagkakataong ito ay nasa likuran ko na ito banda. Ulo pa rin ang nakita ko. Ubanin ito tapos ang bilis na ng paglalakad niya. Hinabol ko ito. Pero kapag nakakarating ako sa kung saan ko nakita yon, nawawala naman doon at lumilipat ito ng pwesto. Takang-taka ko kung bakit ganoon ito kabilis nakalipat. Mahiya ka ba namang sa tingin ko, maaabutan ko na pero mamamalayan ko na lamang na nasa ibang parte na ito. Dahil dito, nainis ako. Sinabi kong huwag niya akong tinatakot. Hindi ako takot. Kung gusto niyang mang-trip ay doon na lang sa iba at huwag sa akin noon dahil makakatikim lamang siya ng suntok. Pero sa kabila ng mga sinabi kong yon, parang natuwa pa ito. Narinig ko ang hagikik nito. Pero mga ilang segundo mula nang marinig ko ang hagikik na yon, nanlaki ang mga mata ko. Kakaiba yon. Para bang umeeko. Kasabay pa nito ang paglakas ng huni ng mga kuliglig. Nagsisimula na akong kilabutan pero pinipilit ko pa rin mag-isip na tao lamang ito. Bumalik ako sa puntod ng angkan namin. Hanggang sa doon ko nasilayan ang hindi ko mawari kung hayop ba, tao ba, o anuman niyang nilalang na may pangit na itsura. Nakakapit ito sa gilid lamang ng puntod. Malaki ang ulo na may ubaning buhok. Parang unano. Hindi pala siya nakatapak sa lupa. Gumagapang lamang yon. Pero nasa dingding ng bawat puntod na ito. Napamura ako habang umaatras yon. Nasa gilid siya ng puntod ng lolo ko. Yung kamay niya, ang lalaki, na hindi ko mawari kung paano ito nakakapit sa dingding. Bigla itong lumundag sa tapat mismo ng puntod ng lolo ko. Napakapangit ng mukha niya, Sir Seth. Lampas tuhod ko lang ang tindig nito. Malaki ang kanyang ulo na posturang tao na may halong palakang gala. Mapupula mga mata na para bang troll. Ganon na ganon. Nakangisi ito at kitang-kita ko ang mga ngipin niyang nakausli at matutulis lahat. Parang lagare. Maya-maya pa ay humagikik ito ng tawa. Umabante ng lakad patungo sa akin. Dito na ako kumaripas ng takbo. Dire-diretso yun na parang hinabol ng aso. Walang tigil sa pagtakbo. Walang lingon-lingon. Dahil naririnig ko pa rin ang hagikik niya na parabang nasa likuran ko lang yon. Noong makarating ako sa kalsada patungo sa amin, bumagsak na lamang ng kusa ang katawan ko sa sobrang pagod. Sa gilid lamang ako ng kalsada nag-collapse. Nanginginig ang buong katawan ko na parabang mapuputol ng hininga ko noon. Ang sakit ng dibdib ko, sumasabay ang paghahabol ng hininga sa kabog ng puso ko noon.
Nilingon ko ang likuran. Napaiyak na lamang ako. Nakatayo siya ilang distansya lamang mula sa akin. Napakabilis na ng takbo ko noon. Pero bakit nasundan ako samantalang ang iiksi naman ng mga paa niya? Hanggang sa yung takot kong yon, napalitan na ng pagiging desperado. Dumampot ako ng bato. Pinagbabato ko ito. Pero kahit anong patama ko, ay umiilag lamang siya at nakangisi. Awaaw ang lugar na kinaroroonan ko noon. Walang bahay na nakatirik doon banda, na kahit magsisisigaw ka pa ay walang makakarinig sa'yo. Mura ko ng mura at sabi ko ay patayan na lamang kami. Umabante ito ng lakad. Nabahag ako at muli na namang nagtatatakbo. Galit na galit ang nilalang na ito. Hindi na hagikik ang naririnig ko sa kanya. Para bang kumakahol na aso na. Basta ganun, pero nakakatakot ang tinig niya. Paggilid ko sa mga mata ko, nakakasabay siya, Sir Seth. Nakaangat ang tingin niya sa akin noon. Nanlilisik ang mga mata na para bang papatayin talaga ako. Hanggang sa lumiko ako patungo sa ilog. Hindi ko alam kung paano ko natawid ang ilog na yon na lampas tao naman ito. Partida, hindi ako marunong lumangoy noon. Nang nasa kabilang parte na ako, nakikita ko pa rin siya. Pero naroroon lamang sa kabila noon. Nakikita kong parang takot itong mabasa ng tubig. Umaambay ito ng hakbang pero kapag nababasa ng tubig noon, umaatras. Yung tipong napapapitlag o napapaitnag. Ano ba't may ganyang hayop? Diyos ko po, papatay niya ata ako. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Babalik ba ako o mananatili na lang sa lugar? Gawa ng nasa kabila ang bahay namin. Itong nilalang na ito ay takot sa tubig pero hindi umaalis doon. Nung subukan ko pang maglakad, sumasabay sa akin sa kabilang parte na para bang aabangan ako nito. Ang mas lalong nagpatakot sa akin noon halos sumaklob na ang kadiliman. Ang ginawa ko ay hindi ko nalang binaybay ang gilid ng ilog. Lumayo ako doon, naghanap ng bahay. Hanggang sa hindi ko namalayan na nagdilim na lamang ang paningin ko. Hinimatay ata ako noon. Pagising ko kasi ay nasa isang bahay na ako. Pagbangon ko ay sumuka ako ng sumuka. Hanggang sa nakarinig ako ng boses. Boses ni tatay. Paglingon ko sa kanya ay kasama niya ang isang matandang kilala sa lugar na albularyo. Si Tandang Kimoy. Maliwanag na at alam kong tanghali gawa ng medyo mainit ang ora. Lumapit sa akin ang tatay nun. Sobrang nag-aalala ang mukha niya. Natagpuan daw akong nakataob sa may bandang unahan lang ng ilog. Mabuti at nakilala daw ako at pinuntahan siya. Hindi daw ako magising-gising. 2 araw na akong tulog nun. Nasa bahay ako ni Tandang Kimoy. Mabuti at nagkamalay daw ako. Ito din kasi ay sa tulong ng albularyo. Dadalhin sana umano ako sa ospital pero napadaan daw itong si Tandang Kimoy sa amin nung nasa bahay na ako noon. Sinabing wag pa ospital dahil nabati lamang umano ako. Kapag pina-ospital, maaari pang ikamatay ko yon. Dahil walang alam ang doktor sa kung paano ako gisingin at pagalingin. Pinagtulungan lamang daw ako noong buhatin na para na talagang wala ng buhay. Ultimong si Lola, hinimatay daw. Di ba anak? Ang paalam mo lang naman sa akin, doon ka lang sa sementeryo. Ba't ka nakarating doon sa tawid ng ilog? Noel, sinabi ko naman sa'yo na may bati siya. Malakas na bati. Galit na galit ang elemento. Ang itanong mo, kung saan siya nakakita ng elemento? Bueno, Jun, sobrang delikado ang kalagayan mo kung hindi pa kita nasuri. Ano bang nagambala mo? Hindi pa napuproseso lahat sa isip ko. Buhat ng 2 araw na pala akong walang malay at maraming nangyari habang tulog ako noon.
Hanggang sa maya-maya pa, ipinaliwanag ko ng lahat. Kako, nakakita ko ng ulo ng tao na parang gumagapang-gapang sa mga puntod. Sinubukan kong suriin sa kung sino at baka napagkakatuwan ako na may tinig itong parang ibon. At ang bumungad sa akin ay hindi pala tao. Maliit na may malaking ulo at tubaning buhok. Ipinaliwanag ko ang lahat batay sa detalyeng nasilayan ko at naaalala ko noon. Dagdag ko pa, nabanas kasi ako noon kaya sinita ko. Siguro ay nagalit yon kaya nagpakita ng tuluyan sa akin. Nakikita kong si Tandang Kimoy. Aligagang-aligaga ang itsura. Ang sabi niya, uko umano ang nakita ko. Dalawang klase ang uko. Isang payat na parang butiki. Ang isa naman ay bansot pero malabutiki din ang postura. Wala nga lang buntot itong bansot na ito. Pero kapwa sila delikado. Ayaw na ayaw umano nito ang hinahamon. Dahil ang gusto lamang daw nito ay yung pagkakatuwaan ng isang tao. Laro-laro lang. Pero kapag hinamon, malalagot ka talaga. Di ba sinita mo lang? Maiintindihan naman niya yun eh. Yun nga lang bakit nagalit? Mga habol talagang uko sa oras na magpakita pero laro lang yun para sa kanya. Tatantanan ka naman noon kapag hindi ka tumakbo eh. Iiwan ka lang. Napatulala ako. Hanggang sa naalala ko yung nangyari noong nakarating na ako sa kalsada. Yung nabanas na ako tapos pinagbabato ko ito at hinamon ng patay noon. Sinabi ko ito kay Tandang Kimoy. Napailing ang matanda. Sinabing mas mabuti sigurong wag muna akong gagala. Dahil ang galit umano ng uko ay walang katapusan. Sa oras na makita daw ako nito, papatayin ako. Ang problema dyan kapag hindi nagtago ang nilalang. Dahil hindi ko malalaman kung nasa tabi ko lang ba ito o nasa unahan. Ay naman kay tatay, paano kung malaman ng uko kung saan daw ako nakatira at pasukin na lamang ang bahay namin at may gagawin ito? Ay naman sa albularyo, may respeto umano ang mga elemento sa teritoryo. Hindi manghahamak sa isang bahay ito. Hinga lang kapag lumabas ka, yari ka talaga. Wala bang ibang paraan, Tandang Kimoy? Pwede bang matabo ito? Hindi ko pa alam, Noel. Basta hanggang doon lang sa katangian niya ang nalalaman ko. Pero sa pangontra ay pag-aaralin ko pa. Iba't ibang pangontra kada elemento. Hindi katulad ng aswang na karaniwan na dyan ng abo, asin, bawang at marami pa. Pero nakadepende pa rin yan dahil may aswang na hindi tinatabla ng pangontra eh. Lalo na kapag nasanay nito dahil nga piniling mamuhay at makisalamuha sa mga tao. Saad pa ni Tandang Kimoy, pagsisikapan niyang alamin ang kinaaasiwaan ng nilalang na yon. Nagbalik tanaw ako sa mga kaganapan bago ako hinimatay. Hanggang sa naalala ko na hindi tumatawid ng ilog ang nilalang. Sinabi ko sa kanila noon na mula sa sementeryo, tuon pa lang ako tinantanan nito nang makatawid ako ng ilog. Kako pa, takot ang kung anumang yang nilalang na tinatawag ni Tandang Kimoy na uko. Takot na mabasa sa tubig nun. Sabi naman ni Tandang Kimoy, natural ay hindi daw yun tatawid ng ilog, lalo't alam naman itong malalim yon. Isa pa umano, ang ilog ang isa sa hangganan ng mga elemento. Sa oras na tumawid ito ay posibleng ikamatay ng nilalang na yon. Yan ay kung makakatawid. Dahil may nagmamay-ari din sa kabilang teritoryo na kung saan naman marami ito na katulad din ng lugar kung saan nanggaling ang uko na yon. Hindi lamang ang uko ang nakatira. Marami at nagkalat lang ito. Pero nasa iisang teritoryo. Lahat umano ng mga elemento na nasa iisang teritoryo, hindi nag-aaway. Mga 2 araw pang dinagdag ko sa tahanan ni Tandang Kimoy. Ang nagbabantay sa akin doon, kung hindi si Lola ay si Tatay Noel naman.
Itong si lola ko na pangalanan nating Lola Sasha. Napakarami niyang mga payo na para ding si Tandang Kimoy. Parang manggagamot din dahil alam na alam lahat, Sir Seth. Dapat daw noong nagpaparamdam sa akin ng nilalang, hindi ko na lang daw ito pinansin. Gawa ng hindi naman nananakit yon. At tama ang albularyo, mapaglaro ito. Yan ay kapag tumakbo ako. Pero kapag hinamon, masama umanong kalaban yon. Dati pa umanong may uko sa sementeryo namin. 2 nga daw ito ayon kay Lola. Pero ang naiwan ay iisa na lamang. Wala naman umanong nahamak na tao. Nagkataon lang siguro na oras na umano ng pagpapakita ng nilalang at naroroon ako nun. Tandaan ko daw na alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Dito nagpaparamdam ang mga elemento. Yan ang pagkakataon nila para makapasok sa realidad o sa mundo ng mga tao. At dahil nga makulit ang uko, sadyang malakas lang umano itong bumira ng mga tao para pagkatuwaan. May pinasuot sa akin si Lola. Kwintasyon na may maliit na bote. Ang laman daw nito ay lana na may mga tipak ng tugas at sinukuan. Sa oras daw na may panganib ay kukulo ang lana at iinit ang bote na yon. Maraming beses ko nang narinig ang patungkol sa himag. Alam ko din po na hindi nakaila ito sa mga tagapakinig ninyo. Pero totoo talaga yung bagay na ito. Alam niyo po kasi, hindi lang sa katatakutan ng natuklasan ko nun, kundi pati na rin sa mga bagay na nagtataglay ng hiwaga. Mula nang masuot ko yon, wala yung patid sa pag-init. Indikasyon nga na nasa paligid ko lang ang uko. Kinumpirma din ito ni Tandang Kimoy. Kung hindi umano siya nagkakamali, nagtatago lamang ito. May kakayanang lumika ng 1 linlang ang uko o sa bulag. Hindi man daw namin nakikita ang nilalang pero alam na alam niyang naririyan lamang sa tabi-tabi. At ang masakla pa dyan, maaaring nakasilip pa umano sa bintana. Nagtanong ako sa kung paano ako makakauwi nun. Ay naman kay Tandang Kimoy, pwede ako makauwi kahit araw-araw pa. Basta wag lang sa oras na nakaakda para magkaroon ng basbas ang mga nilalang para tumapak sa mundo ng mga tao. Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Yun lang umano ang batayan. Pero ang totoo, wala naman daw talagang batayang oras. Kung hindi ang presensya lamang ng araw kung kailan lulubog at sisilang. Yun lang. May mga pagkakataon din na nakakalabas sa mga elemento sa tanghali. Delikado din ito at dapat ko daw iwasan yon. Umuwi ako noon kasama si Mang Kimoy. Naroroon din si tatay na may bitbit pang itak na akala mo uubrasan nila lang. Nang makarating naman sa bahay, alam niyo ba kung anong bumungad sa akin noon? Ang paligid lang naman ng bahay, ginawa ng kanal. Paikot ito at malalim-lalim din yon. May tubig na hanggang bewang. Para ng punong o fish pond yon, na pwedeng lagyan ng isda. Hindi ko alam kung ano kaya ang mga opinyon ng mga kapitbahay. Basta nung makita ko mga ito, may agam-agam sa kanilang mukha. Yung tulay pa na ginawang daanan, yun bang tulay na naliligpit nun? Yung tipong makikita mo lang sa mga kastilyo na ginagawang pintuan. Tawang-tawa naman si Mang Kimoy nun. Hindi man lamang daw siya sinabihan ni Tatay Noel na may ginagawa na ito sa bahay. Kung sa bagay umano ay malaki ang may tutulong nito, mas magiging malawak umano ang teritoryo ng bahay. At pwede akong lumabas pero hanggang doon lang sa paligid. Huwag lang daw lalabas sa nakapaikot na kanal. Huwag mo lang ulit aasarin yung uko at baka mas magalit ha. Titigan mo lang kapag nagpakita. Mangingi ka ng tawad. Baka sakaling patawarin ka. Pero sa tingin ko hindi ka talaga patatawarin nun. Yan yung kalidad na meron sila. Ayaw mayura ka ng garbo. Bida-bida kasi mga yan eh. Parang Jollibee.
Kahit papano ay naging magaan din ang loob ko noon. Tama at may panganib sa akin pero may magagawa ba ito kapag hindi naman ako lalabas na bakurang kanal? Doon ay hindi ko na naramdaman na umiinit ang bote. Araw-araw. At sa tingin ko, kaya hindi kumukulo dahil nga hindi nakakatawid papasok ng lugar ang nilalang na yon. Nakakaburyong. Para na akong baliw noon na walang kausap kung hindi ang sarili ko. Abala kasi lagi ang mga kasama ko sa bahay. Tapos na ako ng high school noon. Ang mga kapatid ko na lamang noon ang nag-aaral. Ang isa ay elementarya habang ang isa naman ay graduating na rin ng high school. Magsasabay kami nito sa kolehiyo. Ito din naman kasi ang mga plano ng nanay namin. Wala akong ibang ginagawa kung hindi ang magsaing, maglinis at maglaba. Inagaw ko nang ang trabaho ni Lola na pagwawalis sa labas para lang talagang may pagkakaabalan talaga ako noon. Baka kasi mabaliw pa ako lalo't may takot na sa diwa ko. Sobrang linis na ng paligid. Walang kabog-abog yon. Araw ng linggo, bumisita si Tandang Kimoy. Sinabi niyang natuntun niya umano ang kinaroroonan ng uko na ito. Nasa malaking puno daw ito ng akasya sa dulo ng sementeryo, na kung saan naman dito malapit na kalagay ang mga puntod na mga kaanak namin noon. Posibleng wala talaga umanong interes na maglaro o pagkatuwaan ng isang tao. Nabati ko lamang daw ito kaya binati na rin ako noon. Sinusubukan niya umanong lagyan ng alay at dasal na orasyon. Kasunod naman noon ang paghingi ng tawad para sa akin. Pero kapag binabalikan niya umano ang alay, para bang sinipa ito dahil nga ang layo ng narating nito. Sabog daw ang puto balanghoy at manok na buo na inihaw niya. Ayaw daw tanggapin ang alay nun. Dito na naiisip ni Mang Kimoy na pupuksain niya na lamang ito. Pero hindi niya daw magagawa yun kung hindi ako kasama. Hindi umano magpapakita sa kanya ito. Hanggang pangdama lamang siya dito pero hindi niya makikita sa hubad niya mga mata. Maliban na lamang kapag naroroon ang presensya ko, gawa ng magpapakita talaga yon. Sabi ko naman, hindi ko ata kaya yon. Dagdag ko pa, baka sunggaban na lamang ako bigla. Ayon naman sa albularyo, posibleng sunggaban pero paghahandaan niya umano ang lahat. Mag-aabiso na lamang siya kapag oras na. Siyempre takot ako na para bang napakasimple lang nito para sa matanda. Ang tatay ni Well nga noon ay napapailing. Nagtungo sa may altar at nagdasal. Isang palapag ang bahay namin. Bungalow na gawa sa simento pero wala pang finishing. Hindi pa nga kumpleto ang mga bintana nun eh. Plywood lang ang nagiging tabon. Maliban na lamang sa kusina dahil maayos na doon. Inuna kasi ang kusina. Yung beranda wala pang flooring. Pero may mauupuan na. Basta sakto lang talaga sa laki yun na may dalawang silid at malawak na sala. Na kung saan narito na ang kusina at may pinto sa likod patungong banyo. Si Lola ay ganun din ang ginagawa. Dasal. Muni-muni. Hindi ko alam kung kailan babalik si Tandang Kimoy. Habang itong mga kapatid ko naman, apektado ng kanilang pag-aaral. Natatakot na rin sila noon. Kung hindi nga ihahatid ng tatay ay hindi papasok sa eskwelahan. Isipin nyo, maging ang mga kapitbahay na puro na lang bantay sa mga kapitbahay ang gawain. Natakot na rin ang mga marites na yon. Tinakot yun ni Tandang Kimoy na wag daw masyadong pag-usapan ng uko gawa ng magagalit ito at wag gagala sa malayo. Isipin niyo bukid yun, Sir Seth. Pero parang may curfew. Aminado naman ako na maaga talaga natutulog ang mga tao. 8:00 pa lamang ay tahimik na. Pero magtatakip silim pa lamang nun. Wala nang taong makikita sa labas. Ang aaga ng umuwi. Yung mga malalakas uminom, hindi na tumatambay doon sa tindahan ng tuba. Mga 1 linggo pa, nagtataka ako gawa ng hindi na bumibisita si Tandang Kimoy. Ultimong si tatay takang-taka din.
Samantalang halos araw-araw naman yun nasa amin noon. Yung tipong bibisita at inaalam ang sistema ng lugar. Pero sa mga puntong yon, hindi na talaga nagpakita. Kung kaya naman ay pinunta nito ng tatay. Medyo malayo-layo ng konti ang tirahan nito. Mga kalahating oras siguro ang lakaran bago pa makarating sa kanila. Pagkabalik ng tatay, dala nito ang balitang nagkasakit umano ang apo niya. Malalang sakit umano na sanhi ng maligno. Laging wala umano si Tandang Kimoy. Tapos kung nasa bahay ito, palaging galit. Nakita ni tatay ang apo ni Mang Kimoy na para umanong ginulpe dahil sa dami ng pasa sa katawan. Nagkulay ube umano ang balat nun. Nakahiga lamang ito. Hindi daw nakakatayo. Ang sabi ng tatay, baka umano na apekto na din si Tandang Kimoy sa pagpupursiging lutasin ang problema namin nun. Nabagabag ako nang dahil lamang sa akin ito. Hinanap ni tatay si Tandang Kimoy. Hanggang sa isang araw nun, hindi bumalik si tatay na siyang nagpaalala talaga sa akin ng gusto. Sa aming lahat, kasama ni Lola at ng kapatid ko. Ramdam ko noon na may hindi na talaga magandang nangyayari. Wala namang kapitbahay na dumulog sa amin para magbigay alam. Aminado akong takot din ang mga ito. Yung mga kapatid ko, nag-iiyakan na. Hindi ko na talaga naatim noon. Kung kaya't lumabas na ako ng bakurang kanal. Nagsisisigaw pa si Lola. Hinabol pa nga ako ng kapatid ko. Sabi ko naman, kung ako ang sanhi, ako na lang talagang lulutas noon. Basta hindi talaga ako nung nakinig sa kanila. Yung mga kapitbahay naman ay para bang mga pagong itong nagsisipagsilipan sa bintana. Patungo ako sa bahay nila Tandang Kimoy at sa mga sandaling ito ay malapit nang magtakip silim. Sa kabutihang palad, nakarating naman ako. Walang nangyaring hindi maganda sa akin noon. Nakita ko yung anak niya. Natataranta mukha na para bang nakakita ng kung ano nang makarating ako noon. Nagtanong ako sa kung saan na si Tandang Kimoy. Babae itong anak ng albularyo. At ito ang magulang nung batang nagkasakit. Nakita ko pa nga yung sirsete. Nasa higaan na nakabungad sa sala. Ang sabi ng ginang, doon sa unahan ng sementeryo. Kasama umano ang tatay ko at isa pang albularyo. Napabuntong hininga ako at nagpasalamat dahil sa impormasyong yon. Kung may nakapagsabi lang sa kalagayan nila tatay ay hindi na sana ako tumungo doon. Ang problema, napasubo na ako. Tapos ay naroroon pa rin ang tapang ko. Ang ginawa ko ay pinuntahan ko na lamang sila doon sa sementeryo. Nakita ko na nasa unahan nga banda. Madilim na pero may ilaw naman doon kaya may detalye kahit papano. Nagtaka ko kung bakit naroroon sila banda noon. Di ba nga ang sabi ng albularyo, sa may akasya. Pero bakit doon at bakit din naroroon si tatay nang hindi man lamang umuuwi? Nang makita nila ako, pinutakti talaga ako ng sermon noon. Sa kauna-unahang beses ay nakita kong galit na galit si tatay na parang gusto nito akong saktan. Ang sabi pa nito ay bakit daw ako nagtungo doon. Dagdag problema lang umano. Kaliwat kanan ng sermon noon, maging yung isang albularyo ay napagsabihan din ako. Pangalanan natin ang albularyong itong Badong. Hindi pa ito katandaan. Parang magkasing edad lang sila ni Tatay Noel. Nasa loob sila ng maliit na kamalig na kapansin-pansin dito na kagagawa pa lamang. Yung bubungan ay gawa lang sa buli na hindi man lang nilagyan ng tali para hindi liparin ng hangin. Tuyong dahon pa naman ito. Hinila ako ng tatay at ang sabi nito, hindi na daw ako makakauwi tulad niya. Nagtanong naman ako sa kung bakit noon. Ang sumabat naman dito ay si Tandang Kimoy. Ang sabi ng matanda,
Nagambala umano niya ang lahat ng nilalang na nakatira sa punong yon. Hindi lang daw nag-iisa yung uko. May tigbawan pa umano o tikbalang at 2 tiyanak. Kapag umuwi siya ay sasama lahat sa kanya. Kaya nga nagkakasakit umano ang apo niya. Di ba nga, sa takip silim lang po at madaling araw sila nagkakaroon ng lakas? May pagkakataon din sa tanghali, di ba? Kaya pwede makauwi. Pero bakit po ganun? Tama ka, Junjun. Pero hindi lang nagambala ko ang lahat. Kung di ang namamagitan sa mundo natin at sa kanila. Nabasag ko. At nakaugnay sila sa akin. Ako ang pinupuntirya ngayon. Itong tatay mo ay bigla namang dumating kaya nagsama-sama na kami dito. Sa oras na lumabas ka sa hangganan na yan yung mga bato. Nakikita mo naman yan, ano? Timbog ka kapag lumabas ka dyan. Mabuti at nakarating ka ditong ligtas. Pero hindi ka na makakalabas pa. Tama siya, Junjun. Tama si Tandang Kimoy. Nakaugnay na sa kanya mga elemento kaya sa kanya lang ito makakalapit. Hindi sa iba. Maliban na lang kapag lumapit kay Tandang Kimoy. O hindi kaya si Tandang Kimoy ang lalapit sa mga tao o uuwi siya ng bahay. Damay na yung mga taga ron. Maging ako'y damay na din 4 na tayo ngayon dito. Wala pa nga kaming kain-kain. Sabat ni Badong. Hindi ko na mahukay-hukay sa diwa ko ang kung ano ang mga pinagsasasabi nila. Nablangko ang isip ko nun. Dagdag ni Badong, ang tanging magagawa lamang umano ay ang puksain ang unang bumate. Yun ang uko. Ito kasi ang dahilan kung bakit may kapit na kami noon sa elemento. Sa oras na mapuksa o mapaslang ang espiritual na katauhan nito, wala nang mangyayari. Dahil pwedeng isara muli ng albularyo ang namamagitan o yung tinatawag na portal. Kahit ako, nababaliw nun. Sino bang mag-aakala na may mas malalim pa akong malalaman na halos hindi ko na lubos mapagtanto kung totoo ba o hindi? Pero dahil nga 2 albularyo na yon, tapos kasama pang tatay, mahirap naman sigurong sabihin na hindi totoo. Sabi ko naman noon, sa akin naman ang unang kapit, bakit lumipat na ito? Paliwanag nga ni Tandang Kimoy na gambala niya nga lahat sa kakahanap ng paraan sa kung paano patay ng uko. Ako ang una pero nabaling na din sa kanya. Pero mas malaki pa rin umano ang posibilidad na mas uunahin pa rin ako ng uko nun. Diba nga binanggit nyo na magagawa niyo lang puksain yung uko na yun sa tulong ko? Susugal na lang po ako. Kesa naman maraming madamay. Nagkatitigan si Tatay at Tandang Kimoy. Hindi pa nagsasalita ang matanda pero umaling na ang tatay ko na wag daw gagawin ang mga sinasabi ko nun. Ang sabi naman ni Tandang Kimoy, nagagawin niyang lahat para walang mangyari sa akin. May iniisip daw siyang paraan. Babasagin niya ang pangontra sa paligid. Papasukin ng uko at ako umano ang ipapain nun. Nagtanong si Badong sa kung paano pupuksain ang elemento. Sad lang ng matanda ay ikukulong lamang doon sa may kinalalagyan ng kamalig. Hindi na ito makakalabas pa. Hindi kasi madali ang mahuli ang elemento kapag hindi umano nagpapakita. Kapag ginamit daw ako noon ay magpapakita ito. Dalinamon ko nga daw yun at may gustong patunayan itong uko na ito. Sobrang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Para bang nagsisisi pa ako dahil sa pagbubukas ko sa usapang yon. Nagpatuloy naman sila sa pag-uusap. Pwede umanong iwasan na lamang ito. Lalayo at hindi na babalik pa sa lugar. Ang problema nga lang ay basag na umanong sinasabing namamagitan. At dahil dito ay maraming kababalagan ang pwedeng mangyari. Apektado dito ang mga residente na malapit lamang nakatira sa lugar na ito. Ayon pa kay Tandang Kimoy, daw ang nangyayari sa mga lugar na maraming nagpaparamdam ng mga maligno. Hindi na sarang namamagitan ng kung sinong albularyo na sumubok palayasin ng mga nakatirang nilalang. Kaya malayang nakakagala ang mga ito.
kahit sa anong oras. Malakas at kayang makapanakit ng tao noon. Dito sa pangungusap na ito na galing kay Tandang Kimoy, mapapaisip tayo na tama. Dahil may mga pagkakataon talaga na may gumagalang mga elemento. Kapre, tiyanak, inkantadong busaw, uko, diwende, tamaw, at marami pang iba. Ang mga pagpaparamdam ng mga elemento, ito palang dahilan. Dapat ay hindi ito nakakapasok sa mundo natin. At siguro nga ay may nangyari sa natulang lugar na may nakatirang elemento at ginawa nito ng paraan ng isang biyasa para mapalayas, na hindi man lamang namamalaya na nabasag na palang namamagitan nun. Anumang mga sandali ay pwede silang magparamdam ng walang iniisip na batayan kung kailan sila makakalabas sa pinanggalingan nila. Nagtulungan ng dalawang albularyo nun. Pinaliit nila ang harang o bakod na orasyon. Siguro, isang dipa na lang. Yun na ang barong-barong. Nakapaikot ang bakod at sobrang sikip na nun. Umiinit na nga ang bote na kwintas ko. Alam kong may nilalang talaga sa labas ng harang na yon. Nag-uusap kami. Ako daw sa abante. Babasagin ni Tandang Kimoy ang maliit na parde. Tapos kapag nagpakita ang uko ay wag na wag daw akong matatakot. Titigan ko ito ng matapang na animoy naghahamon. Lalapit ka siyang elemento at dahil makikita na ni Tandang Kimoy, maging sila tatay doon, malalaman nila ang layo nito mula sa harang. Kapag nakapasok na ay sabay-sabay daw kaming lalabas doon. Pero ito ay nakabatay sa kanyang pagudyat. Pagkatapos magsalita nitong matanda ay nagbulungan sila ni Mang Badong. Tumatango naman si Badong pero halata sa mukha nito na para bang may problema. Kabadong-kabado ako noon. Tinapangan ko ang sarili. Nagkukunwarian akong galit noon. Kahit aminado naman akong natatakot talaga ako noon. Napabuntong hininga ako tapos sinabi kong, handa na ako. Walang ano-anong nagmungkahi si Tandang Kimoy kay Badong na alisin ng dalawang bato sa harapan ko. Matapos lang marinig ni Badong yon, kaagad inalis ang dalawang bato. 7 mga bato yun na nakapalibot sa paligid. Kumbaga pabilog. Wala pa akong nakikita noong inalis na. Pero yung maliit na bote sa suot kong kwintas, dama ko na ang pag-apaw ng lana mula dito. Bumulwak talaga yon. Naalis ang tabon na kahoy. Damang-dama ko ang paggapang na mainit na lana mula sa dibdib ko hanggang sa may puson ko. Ilang segundo lang ang namagitan. Lumitaw na ang bansot na nilalang sa may harapan ko mismo. Nasa loob na siya ng hangganan. Halos mahimahimatay ako noon gawa ng ang pagbungad nito ay nakabuka ang bibig na para bang mangangagat noon. Ayon naman kay Tandang Kimoy, kung malma lamang daw ako, hindi makakapanakit sa akin ng nilalang dahil nakikita niya na daw ito. Naririnig ko ang sabay na pagmumuni-muni nila Tandang Kimoy at Badong. Si tatay ay nakikita ko sa gilid ng mga mata ko. Umuusog na ito palabas sa kamalig. Itong maliit na nilalang, sarap sipain. Maabot lang talaga siya kapag sinipa ko. Nakabuka pa rin ang bibig at tumaamba na ito. Yun bang bumibiglang ulo ng sunggab noon? Unti-unting umaangat ang mga buhok nito. Yung kilabot ko sa katawan ay umaapaw. Para akong mababaliw. Damang-dama ko ang pagtatayuan ng balahibo ko at pamamanid ng mukha ko noon. Ito yung klase ng kilabot na binalot ng nerbiyos ang buong katawan. Hanggang sa narinig ko ang pagpulasa nila. Naglabasan na sila at ako na lang ang natira. Wala pang hudyat ang matanda. Si tatay noon ay naririnig ko ng pagmamakaawa. Sinasabihan niya si Tandang Kimoy na paalisin na daw ako doon. Nakikita ko ang dalawang albularyo na dahan-dahang kumakabig patungo sa harapan.
Tanaw ko din ang palad ng matanda na naghuhudyat na wag akong gagalaw. Hanggang sa sabay nilang inilapag ang dalawang bato. At doon ay kasabay nun ang, "Alis ka na dyan, Junjun! Dali! Baka patayin ka niyan!" Tumalon ako palabas ng kamalig. Nagpagulong-gulong pa ako sa lakas at hindi mapigil ang momentum. Nagtakang nilalang. Sumisipat-sipat sa akin pero hindi ito makasunod. Sabi ni Mang Kimoy ay susunugin daw ang kamalig. Papatayin sa loob ng harang itong uko. Hindi ko alam sa kung paano mapapatay ito, gawa ng alam ko namang maligno o elemento yon na hindi naman siguro napupuksa sa apoy. Yun ang ginawa nila. Hinagisan nila nagsiga ang bubungan. Tuyo din naman kasi ang dahon ng buli. Tapos ay hinagisan din ang mga tangkay. Hindi ko na makita ang nilalang pero hindi na mainit ang lana. May pagkamainit lang ito ng konti pero hindi ganun kalala katulad ng kanina. Siguro ay pahupa na rin ang init nun. Sinabuyan ng kung anong pulbos ni Tandang Kimoy ang nagliliyab na apoy. Nagtanong naman ako kay Badong sa kung ano ba yon. Base sa pagpapaliwanag nitong isang albularyo, tawas tapul daw yon na dinurog at hinaluan ng kamangyan. Mabilis ko din namang pinaniwalaan ito dahil ilang saglit lang ay nangamoy kamangyan na. Ang dami nilang ginawa. Nagpapaikot-ikot si Badong habang si Tandang Kimoy ay kumukumpas ang kamay. Mga 1 oras ata mahigit yon. Hindi lang ako sigurado kasi nga wala naman akong dalang orasan. Nang matupok ang barong o kamalig, pumasok sa loob si Tandang Kimoy. Dito ay kinumpirma niya na napuksa na umano ang ukunon. Sunog ng presensya nito na parang nasunog na tao. Ang mga ginamit niya ay para sa mga espiritual na nilalang, kaya hindi talaga makakaligtas yon. Dito ko palang naintindihan lahat sa kung paano puksain ang nilalang. Kaya pala kinakailangan ako. Huhulihin muna pala bago patayin. Pero hindi magandang biro yung kanina. Dahil nga sinabi naman ni Tandang Kimoy na sabay-sabay kaming lalabas doon pero sa huli, ako lang pala may iwan. Sinabi pa na walang mangyari sa akin, hindi daw ako masasaktan. Pero bakit sinabi ni Tandang Kimoy na lumabas daw ako ng mabilis dahil baka patayin ako? Kita niyo na, di ba? Nagsisinungaling lamang itong matanda. Ipinaliwanag naman sa akin ni Badong yon kaya nagkaganon. Gawa ng kapag sinabi niyang maiiwan ako ay posibleng maiiba daw ang resulta. Kaya sinabi ni Tandang Kimoy na antay ng hudyat. Ingat din yon at baka hindi pa mahuli ang uko. Yun daw ang napag-usapan nila kanina habang nagbulungan. Maiiwan umano ako pero may mangyayari talaga sa akin nun. Magpapasalamat na lamang daw siya dahil anga-anga din palang uko na ito. Kahit pa man Sir Seth, kahit ano pang sabihin, ang makaharap ang ganun ka nakakakilabot na nilalang. Hindi biro. Para na rin akong sinaktan nun. Hindi na lang ako nagsalita pa. Total ay tapos naman na. Sumunod na lamang kami ng tatay noon sa 2 albularyo na patungo sa sementeryo. Nag-uusap ang dalawa. Hindi namin maintindihan ni tatay ang pinag-uusapan. Pero batid kong ito na yung pagsara nila sa namamagitan. Yun ang nangyari. Mantakin nyo, nung bumugad na kami sa puno ng akasya, nakita namin ng tatay kong isa pang nilalang. Tikba lang yon. Napakalaki na hanggang sa kwento ko lang naririnig. Hindi basta-bastang tao na may ulo at buntot ng kabayo. Napakalaki talaga. 2 beses ang laki nito sa normal na kabayo at ang lalaki ng kalamnan. Nakaumang lang ito sa gilid ng puno at nanlilisik ang mga mata habang isa-isa kaming tinititigan nun. Itim ang kulay niya. Itim na makintab. Tapos yung buhok napakakapal. Halos matabunan na nga ang balikat nito. May mga parte sa buhok na kumikinang na para bang ginto o pilak. Basta kumikinang,
Hindi purong itim ang buhok. May halo ito na kumikinang noon. Sabi ni Tandang Kimoy ay wag lang daw mag-iingay at lalong wag titigan ng mga mata ng nilalang. Sino na ba namang tititig doon eh? Nakakakilabot talaga. Hanggang sa pagsipat-sipat nga lang ako. Maging si tatay, pasipat-sipat lang ito na parang nahihiya. Apat kaming nakakita at di naman pwedeng sabihin na guni-guni lang talaga yon. Nung magsimula ng magdasal ng sabay ang dalawang albularyo, unti-unting naglalaho ang nilalang. Hanggang sa nawala yung kakaibang bigat doon na wari ba ang hirap huminga. Dito pa lang sinabi ni Tandang Kimoy na umuwi na raw kami. Dagdag pa nito, malamang ang apo niya ay magaling na rin. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Napakagana ng pakiramdam ko. Nagpasalamat ako kay Tandang Kimoy, pero imbis na pagtugon ng sabat niya, sermon at payo ang inabot ko. Dapat daw ay magbigay respeto sa mga nilalang. Huwag hamunin. Kung makakakita ng elemento, hayaan. Huwag papansinin. Dahil iisipin nito na kasyual lamang sila sa paningin ng mga tao. Iisipin nito na normal lang sila kaya hindi ito mangbabate. Katulad umano ng mga tao, nakatira din sila sa mundong ito at nabigyan ng karapatan. At tulad din ng mga tao, may mga ugali din ng mga ito. Lahat ng ugali meron ng tao. Meron din sila. Kagaya na lang ng masama, pilyo, ubod ng bait, ubod ng sungit, at marami pang iba. Malaking aral sa akin ang nangyari. Bukod sa napatunayan ko na totoo pala talaga mga kwentong baryo, may natutunan din ako sa pag-uugali nila.